Kung matagal ka na subscriber dito sa channel or kahit hindi pa, kaya please mag-subscribe ka na. Lalo kung bago ka lang sa fashion, nag-start ka pa lang mamili ng mga damit, nag-start ka pa lang mag-explore ng sarili mong style. Guys, masasabi ko, isa to sa pinaka-importanteng video na dapat mong mapanood. Isa to sa top 3, yung men's fashion essentials for beginners, yung 37 items. At ito guys, dito sa video na to, ituturuan ko kayo kung paano kunin yung tamang sukat nyo sa damit, sa pantalon, sapatos, lahat-lahat yan guys. Bago natin simulan yung video, i-like mo na muna. Oh, wag mo muna i-play. Like mo muna. Simulan natin guys sa sapatos kasi alam ko lahat tayo dito mahilig sa sapatos. At kung hindi ka mahilig sa sapatos, wag subscribe ka na. De, joke lang. Wag. Actually guys, sa sapatos, madali lang kasi dalawa lang naman talaga yung main na dapat mong sukatin. Yung length and yung width. So para masukat yan guys, kukuha lang kayo ng papel. Tapos ititrace nyo yung paa nyo. Tapos after nyo itrace guys, susukatin nyo lang. Tapos yun next. De, joke lang. Ganyan yung ginagawa dati, di ba? Kapag halimbawa gusto nyo magpapasalubong ng sapatos sa mga OFW. Pero hindi ganun guys. Mali yun. And mali rin guys na basta-basta mo lang susukatin yung paa mo from the tip of your toe hanggang sa heel kasi hindi yan magiging accurate guys. Ang gawin nyo guys, gagamit kayo ng wall. Una, ilagay nyo dun yung ruler. Tsaka nyo ilalatag guys yung paa nyo dun. Okay din naman na magsukat kayo na nakapaa lang pero siguro maganda na rin yung nakamedyas para talagang yung actual na sukat. After nun guys, lagay nyo na yung paa nyo, yung tip ng toe nyo dapat mag-touch dun sa wall. Relax lang, wag yung sobrang diin kasi kapag sobrang diin nyo, medyo makukompress yun eh. So, yung sakto lang. Tapos, kuha kayo ng kahit anong flat na box or ano, ilalagay nyo naman dun sa heel nyo. Dapat sakto lang din, wag nyong ididiin kasi pag diniin nyo guys, again, makukompress yan. Tapos, tsaka nyo kunin guys kung ano yung sukat ng paa nyo. In my case guys, yung sukat ng akin ay 27.5 cm. And ito guys, very important note to consider. Hindi pa yun yung final na sukat nyo ha, yung 27.5 yun ay sa akin. Hindi guys. Kasi kapag nagsusuot ng sneakers, maganda guys, meron kayong 1 pinky na allowance. Dito yung allowance na kung sakali lumaki pa yung paa nyo ha. Ganun talaga guys. So yung akin 27.5 tapos pag dinagdagan mo nito nasa 28 yun guys yung sa akin. Ang reason yan guys is para comfortable talaga kayo kapag nakasuot na yung sapatos nyo habang naglalakad kayo. Kasi syempre habang naglalakad medyo nagko-compress, nagde-decompress yung paa nyo. Pag matagal kayo masyadong naglalakad medyo lalaki ng konti yung paa nyo. Tsaka kapag sobrang dikit na, alam nyo yun guys, yung sobrang dikit na nung thumb nung paa mo. Thumb, ano ba tawag doon? Yung malaking to. Pag sobrang dikit na siya dun sa dulo, masakit. Pagkahubad mo ng sapatos, masakit siya kasi ang tagal niyang nako-compress ng husto. Tapos minsan magkaka-dead nails ka pa kasi sobrang sikip. And kapag sobrang luwag naman, ang disadvantage naman yan guys, magkakapaltos kayo. Kasi syempre habang naglalakad, grabe yung movement din nung paa nyo sa loob ng sapatos. Kung baga hindi siya naka-hold sa isang position lang, sobrang gumagasgas kaya nagkakaroon ng paltos. So in my case guys, 27.5 cm, dinagdagan ng pinky, naging 28. So ang katumbas noon, halimbawa dito sa Nike, yung 28 cm nila ay size 10 US or size 44 euro. Yung dalawang yan guys, ang pinaka-common na ginagamit pagdating sa mga sukat ng sapatos. So tandaan nyo lang yan guys kung ano yung US and Euro size nyo. Basta ang importante guys, masukat nyo ngayon, alam nyo yung CM size nyo kasi kapag kinonvert nyo naman, dun nyo rin malalaman yung actual talaga. Depende sa brand. Yung isa naman guys, yung width, ito hindi naman to sobrang importante talaga. Yung iba lang kailangan nila i-consider to lalo kung wide-footed sila. Halimbawa yung akin 10.1 cm, hindi naman siya masyadong wide para sa ganun kahabang paa. Pero halimbawa wide-footed ka, sobrang wide, mga 15 cm. So kailangan mo ang laki ng paa na yun ha. So kailangan mo mag-add guys ng size. Ang disadvantage lang nito, pag tiningnan mo sa malayo, medyo magiging hindi sobrang proportionate nung height mo dun sa length ng sapatos. Pero wala tayong magagawa kung dun ka komportable. Yun yung kunin mo pa rin. Next one guys, t-shirts, sweaters, polo, long sleeve. Parehas lang naman yan guys. Sobrang daming sukat niyan. Alam ko pag nagpapatahi kayo, di ba? Daming sinusukat, yung chest, yung shoulder. Tapos pagdating naman sa mga online, sa brands, pag tumitingin kayo, ang daming nakalagay sa size chart. Guys, hindi nyo kailangan lahat ng yan. Para sa akin, dalawa lang yung pinaka-importante. Again, yung length and yung width. Yun yung matututunan nyo talaga dito sa video na to. Pero hear me out guys. Unang-una talaga yung width. Yan yung pinaka-importante para sa akin. Hindi nyo na rin kailangan sukatin yung sarili nyo pa kasi ang gagawin nyo na lang, alam ko may mga t-shirt naman kayo sa bahay, may mga paborito kayong t-shirt, yun yung susukatin nyo. Sukatin nyo yung dulo dun sa may bandang kilikili hanggang sa kabila, yun yung width, at sukatin nyo rin yung mula dito sa may bandang neck hanggang dun sa laylayan, yun yung length. Yun lang yung gagawin nyo guys. Hindi nyo na kailangan magpakahirap na susukatin nyo yung sarili nyo gamit tape measure. I-base nyo lang guys yung sukat ng favorite t-shirt nyo dun sa t-shirt na bibili nyo online. Pero syempre guys, para mas versatile yung style nyo, dapat meron kayong favorite t-shirt na fitted para dun
sa mga slim fit or yung mga smart looks. At meron din kayong favorite shirt na oversized or relaxed. Yung mga tipong pang chill lang, pang forma. Tsaka pag matagal na kayong bumibili-bili guys, maaninag nyo na yan eh. Makikita nyo na mismo. Parang pag unang tingin mo pa lang sa t-shirt, ay kasya to sa akin, ay masikip to sa akin. Masasanay rin kayo guys. So halimbawa nasa mall na kayo, hindi nyo na kailangan magdadala kayo ng magdadala kayo ng tape measure tapos susukatin nyo habang nakasampay dun sa bench. Nga pala guys, itong tape measure ko na sobrang ganda, ililink ko sa baba bago gusto. Next one guys is sa jackets or sa mga outerwear. Hindi nyo na kailangan yung sobrang daming dimensions. Kailangan nyo lang tatlo. Yung shoulder, yung chest, and yung length. Una-una, bakit sa shoulder? Bakit sa t-shirt hindi kailangan yung shoulder? Kasi guys, pagdating sa t-shirt naman, iba-iba yung fit niyan. Yung iba slim fit, yung iba relaxed fit. Yung mga relaxed fit na shirt, di ba, mas maganda nga drop shoulder. So, halimbawa may sukat kayo ng shoulder, ibig sabihin, hindi na kayo pwedeng magsuot nung mga medyo drop shoulder. Sa jacket guys, importante alam niyo yung sa shoulders. Kasi syempre, may ibang jacket na maganda kapag saktong-sakto. Like yung suit jacket or yung mga, di ba, yung mga coat. Kasi kapag, medyo lousy tingnan. Tapos minsan naman, may mga jacket na maganda na oversized yung look niya. So maganda naman nun, drop shoulder. Again guys, same with the t-shirt, yung chest and yung length. Ganun lang din, sukatin nyo lang yung sa favorite jacket nyo. Or kung halimbawa wala man kayong jacket na gustong-gusto nyo yung fit, at least, di ba, ma-estimate nyo. Sukatin nyo yung kung anong meron kayong jacket. Tapos tandaan nyo kung ano yung gusto nyong dimension, yun yung orderin nyo online. Kasi kapag umorder naman online, may size chart yan guys. Huwag nyong sisihin yung mga brand kasi yung iba, o-order sila tapos magre-reklamo sila na ang laki, ganyan. Bakit ganito? Ang laki ng order ko. Kasi hindi ka nagbasa ng hindi ka nagbasa ng size chart. I-check nyo guys. Kasi yung iba, katulad ng Inseran guys, alam nyo yun, yung brand na yun, sobrang laki na sizes nila. Kung hindi ka magbabasa talaga, halimbawa, kadalasan, di ba, sa ibang brand, large ka kasi malaki kang tao. Tapos, pagdating nung large ng Inseran sa'yo, nagmukha ka ng hanger kasi guys, sobrang laki na sizing nila. Kadalasan, medium or large ako sa ibang brands pero yung Inseran guys, small lang ako lagi. Minsan pa nga yung small nila medyo malaki pa. Magbasa kayo ng size chart guys, wag yung isisi yung review nyo kasi ibig sabihin nun, kapag mali yung dumating sa inyo, kayo yung may problema. Baba naman tayo ng konti guys, dito na tayo sa pants or kahit shorts, nag-a-apply din to sa shorts. Again, marami ding kino-consider na sukat dito pero this time guys, kailangan nyo talagang i-consider. Hindi kayo magle-length and width lang kasi iba-iba guys talaga yung sukat pagdating sa pants. Kasi di ba meron tayong skinny, slim fit, straight cut, relaxed, wide, tapos maliban pa doon, meron tayong high rise, low rise, mid rise. Pero guys, meron akong tip sa inyo para hindi na maging komplikado kapag bumibili kayo ng pants. Ang kailangan mo lang na dimension ay yung sukat ng liig mo. Kasi di ba totoo? Halimbawa, nakakita ng pantalon, isara mo yung zipper, isara mo yung botones, tapos isukat mo sa liig mo ng ganon. Kapag saktong-saktong tumama yung dalawang dulo ng pants, ibig sabihin, kasya sa'yo yun. I-try nyo sa mall, sa ukay. Hindi yan magkakamali. Hindi ko alam kung bakit ganon, pero yun talaga. Pero syempre, kung gusto niyo maging accurate, ituturo ko pa rin sa inyo. Unang-una yung sa waist. Ito guys, ang importante naman dito ay sukatin nyo talaga yung mismong waist nyo. Hindi to katulad ng t-shirt, jacket na pwedeng flat na lang yung favorite isukat nyo. In my case, ang waist ko ay 33 inches. Pero, take note guys, ito yung importante. Hindi porke 33 inches kayo, 33 na yung pants na orderin nyo or bibili nyo. Kasi guys, hindi. Again, ito naman doon sa mga nagre-reklamo na malaki yung na-receive. Bakit ganun? Sinukat ko naman 33 pero yung dumating sa akin 33 ang luwag. Hindi kayo nagbabasa agad ng size chart. Pagdating naman sa length guys, kapag bumibili kayo, hindi yan yung kung ano yung sukat galing bewang hanggang dulo. Hindi. Sa pants guys, ang sinusukat ay inseam. Ang inseam ay yung galing sa crotch area or sa ilalim, yung sa may bandang sa may bandang itlog. Para madali na lang, sa itlog guys. Galing itlog hanggang sa laylayan, yun yung susukatin nyo. Dito naman guys, mapapakinabangan nyo yung mga pants na meron kayo kasi pwede nyo yung isukat ng flat. Kaya makikita nyo yung ibang brands, may size yan na 32-30. Ibig sabihin, 32 yung waist tapos 30 yung inseam. Baka akala nyo guys, 32-30. Pwede sa 32, pwede sa size 30. And ito guys, bilang isang mahilig sa fashion, mahilig pumorma, kino-consider ko rin yung cuff or yung width mismo nung sa leg ng pants. Kasi diba minsan meron tayong mga fits na medyo slim fit lang, meron tayong fits na wide, meron pa ibang kino-consider pag nagsusukat ng pants, yung thigh, yung hip. Pero para sa akin, hindi na importante yon unless kapag magpapatahi kayo. Yan, very important din yan. Kasi at least, di ba, ma-personalize talaga depende sa sukat nyo. And ito na nga guys, going to the rise. Yan guys, ay kung gaano kahaba yung sukat from pinakataas ng pants hanggang dun sa may crotch area or hanggang itlog. Again, kung low rise, mababa lang yan. Yan yung mga parang low waist na pants. Kung mid rise, sakto lang. Kung high rise, yan yung mga
high waist. Ganun lang naman yun kasimple yung sa rise. Pwede naman kayo mag-experiment din kung ano yung mas bagay sa height nyo. Halimbawa gusto nyo medyo mukhang mas matangkad or halimbawa medyo maiksi yung legs nyo, mag high rise kayo guys. Kasi mas may elongate nyo yung lower part of your body. So mumukha kayong mas matangkad talaga. And ito guys, quick tip lang kapag nagpapaputol naman kayo sa mga mananahe, hindi na kinoconsider masyado yung inseam dyan kasi kung papaputol lang naman kayo, yung length na. Sukatin nyo yung length. Halimbawa ako, ang gusto kong total length kadalasan 40 kasi yun yung parang medyo lapat pa yung pants dun sa sapato. Sinasabi ko lang sa mga nanahe, 40. Alam na nila yan. Mula waist yan guys ha, hanggang laylayan ng pants. And guys, last na kailangan yung sukatin ay ito. Joke lang. Yun na lahat guys. So kapag order kayo guys, tandaan nyo lang lahat ng yan kapag may bago kayong bibilhin. Kung nakalimutan nyo, balikan nyo tong video na to para at least may guide kayo again kung paano sukatin. Nga pala, napansin nyo ba yung box ng sapatos? Guys, next week, yun ang video natin.